Mga kababayan, sa araw na ito, Philippine Time, 5 p.m., April 22, 2026, inaasahang ilalabas ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang kanilang desisyon sa isang mahalagang usapin na matagal nang sinusubaybayan ng publiko. Ito ay isang sandali na puno ng atensyon, opinyon at emosyon. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng ito, ang usapin ay hindi dapat lumihis sa pinakamahalagang tanong. Hangganan ng jurisdiksyon at respeto sa soberanya ng isang estado. Sa ganitong konteksto mga kababayan, mahalagang ilatag ng malinaw ang mga prinsipyo na dapat manatiling gabay sa anumang pagsusuri sa kasong ito. Mga kagalang-galang na miyembro ng International Criminal Court, huwag nating gawing komplikado ang malinaw. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa aligasyon. Ito ay tungkol sa hangganan ng inyong kapangyarihan. At kung handa ba itong igalang alinsunod sa sarili ninyong legal na pamantayan. Ang jurisdiction ng ICC ay hindi automatiko. Hindi ito absolute. Ito ay mahigpit na nakabatay sa prinsipyong complementarity na ang korte ay kikilos lamang kung ang isang estado ay bigong kumilos ng totoo at sapat. Ngunit sa kasong ito, malinaw ang factual at legal na batayan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9851, particular sa Section 17, ang Republika ng Pilipinas ay may umiiral na batas, jurisdiksyon, at aktibong kakayahang umaksyon sa mga krimeng saklaw ng international na humanitarian law. Ito ay hindi hypothesis. Hindi ito deklarasyon lamang. Ito ay gumaganang legal system na nagbibigay ng domestic venue para sa imbestigasyon at pag-usig. Kaya't ang pangunahing tanong ay hindi nakasentro sa presensya ng aligasyon. Ang tanong ay malinaw at juridikal. Kung may umiiral na batas, kung may gumaganang sistema, at kung may estadong kumikilos, saang eksaktong batayan ninyo inaangkin ang jurisdiksyon? Kung sa kabila ng mga nabanggit ay ipipilit ang pag-ako ng jurisdiksyon, ang usapin ay hindi na maaaring itago sa technical na interpretasyon. Ito ay magreresulta sa malinaw na tanong ng paglampas sa limitasyon ng mandato ng korte ayon sa sarili nitong mga alituntunin. At narito ang isang paalala na may bigat sa konteksto ng kapangyarihang juridikal. Leviticus chapter 19 verse 15, it says there, "Ye shall do no unrighteous in judgment. Dili ka magbuhat og pagkadili matarong sa paghukom. Thou shalt not respect the person of the poor. Dili ka magpasulabi sa kabus, nor honor the person of the mighty. Ni palabihon mo ang tawo nga gamhanan, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Kung dili sa pagkamatarong maghukom ka sa imong isig katawo." Ang talatang ito mga kababayan ay hindi lamang moral na babala. Ito ay paalala na ang kapangyarihang magpasya kapag lumampas sa tamang hangganan ay nagiging instrumento ng potensyal na kawalan ng katarungan. Judgment must stay within fairness and truth, not influenced by status, politics, or pressure. It emphasizes strict boundaries in decision-making. Isa ring paalala ang isinaad ng Psalm chapter 82 Verse 2 mga kababayan, it says there, "How long will you judge unjustly and accept the persons of the wicked? Hangtod anus aba magahukom kamo nga walay katulid o palabihon ang pagkatawo sa mga daotan?" What does this mean? This is a direct rebuke to judges or authorities who issue decisions beyond fairness or proper basis. Strong accountability language mga kababayan. So, hindi sapat na may kapangyarihan. Ang kritikal na tanong ay kung ang kapangyarihang ito ay ginagamit sa loob ng sariling limitasyon na itinakda ng batas. Ang ICC ay itinatag bilang huling hantungan ng hustisya, hindi bilang pamalit sa isang umiiral at gumaganang sistemang pambansa. Kapag ito ay binaliwala, ang issue ay hindi lamang jurisdiksyon mga kababayan, kundi ang integridad ng institusyon mismo. Kaya't ang hamon ay mananatiling malinaw. Igalang ang sariling prinsipyo ng complementarity.
Kilalanin ang umiiral na domestic legal system ng Pilipinas at huwag akuin ang jurisdiksyon kung wala ang legal na batayan nito, mga taga-ICC. Sa huli, ang sukatan ng hustisya ay hindi nasusukat sa lawak ng saklaw nito, kundi sa katapatan nito sa sariling hangganan. Ating tandaan, mga taga-ICC, this warning against overstepping rightful boundaries. Proverbs chapter 22 verse 28. Do not remove the ancient boundary stone set up by your ancestors. Ayaw pagbalhina ang karaan nga muhon sa yuta nga gibutang sa imong mga amahan. A principle of respecting established limits, often interpreted as warning against overreach and altering established order or boundaries unjustly. Maraming salamat.